nalaman kong buntis ang amo ko. So, natakot ako kasi sabi ko, another baby na naman. Bali magtatatlo na ang alaga ko. Then, no, December 29, ipinasok ko ang papel ko. So sabi ng abogado, 7 months, antayin mo at ipaprocess yan in 7 months, matatanggap mo. So hanggang dumadaan ng mga araw, may kaba akong nararamdaman kasi ang amo ko manganganak. Kasi dalawang alaga ko, hindi naman ligid sa iba rito na ang amo ko ay masyado po talagang nervyosa. Sobrang nervyosa. Konting galaw lang ng mga bata, konting iyak lang ng mga bata, palabrota na siya. So nagkaroon ako ng takot. Kung madadagdagan pa ng isa, another nervous na naman to ng amo ko, pati ako apektado. So pinagpipray ko na sana Lord, bigyan mo ako ng joy at peace habang nagwo-work ako sa amo ko kasi talagang parang kapag maririnig mo yung boses ng amo ko talagang masya-shatter ka talaga. So last week nanghingi ako ng favor sa Saturday group na kung pwede ipag-pray ako kasi may nararamdaman akong takot at nervyos sa pagdating ng baby ng amo ko. So, last Monday, ay nung nahiningi ko yon sa Panginoon, pinag-pray nila ako, tapos hiningi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pasensya, bigyan mo ako ng understanding sa amo ko, kasi talagang kailangan ko ng mahabang pasensya, kasi talagang hindi ko makakaya yung bunganga ng amo ko, sobra talaga. So last Monday, may tumawag sa landline, sinagot ko siya, at ang sabi niya, siya daw ay si abogada. Abogada ko mo, basta sinagot, abogada o Dolores. Sa isa, kumbaga sabi niya, Dolores, ikaw ba to? Sabi ko, ay, si abogada, ikaw nga ba to? Ganyan-ganyan. O, sinasabi ko na sa iyo ngayon, ang papel mo ay approve na. Sinasabi niya, wait daw. Pero 4 months and 2 weeks, na-approve na ang papel ko. Amen! Then, tinawag ko kay Pastora, sabi ni Pastora, nakausap niya abogado, sabi, wait for 15 to 20 days ang papel mo, Dolores, para may approve na talagang approve na. Imagine nyo, in 3 days, ato na ang papel ko. All 3 days, natanggap ko na po ang papel ko, approve na. Glory to God. Then, ang amo ko, siya nagpa-follow up sa abogada, tinatanong niya kung ano mga susunod na kabanata sa tungkol sa papel ko. Then, nung Friday, nung nabasa ng amo ko to, tinawagan niya agad ang abogada. Alam ko sila nag-uusap. Pagkatapos silang mag-usap, tinawag ako ng amo ko, umiiyak siya. Ang sabi niya sa akin, Dolores, kailangan mag-usap tayo. Gusto kong maging tapat sa'yo. Kailangan kong bayaran ng seguridad sosyal mo. Kailangan kong iyalta na ngayon. Pero Dolores, sasabihin ko sa iyo ng totoo, hindi ko na kaya. Kailangan mo nang humanap ng bagong amo. Glory! 3 years ako. Pinag-pray ko. Dahil sa hindi ko kaya ang bunganga. Pero answer prayer sa kanya na nanggaling. Kasi kung ako, hindi ko kayang magpaalam dahil malaking utang na loob ko. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan kung paano ako makakaalis sa bahay. Hallelujah. Since December, pinagpipray ko ang amo ko na magkaroon ng trabaho. Oo, nagkaroon siya ng trabaho. Yung bahay ng nanay niya, ginagawa niya. Pero hindi enough kasi hindi sila makakapagdagdag ng presyo. Kumbaga, hindi katulad kung iba. Ang gagawin nila, malaki ang presyo. Ito, konti lang. Ni Manuel, sabi niya, hanggang June lang. Pero hindi enough. Ang savings natin, pambayad ko na lang ng paga mo, ng bakasyon mo, at saka kung hanggang hindi ka nakakahanap ng trabaho, iaalta ko yung SS mo. Pero ngayon pa lang, Dolores, maghanap ka na ng trabaho mo. Yun ang sabi ng amo ko. Answer prayer niyan. So, answer prayer. Then, ang gusto ko right
way, umalis na. Amen. Pero, naano ko, dahil may pasok pa, sabi ko, Senyora, kahapon nag-usap kami, Senyora, hanggang kailan mo ako gustong magstay dito sa bahay mo? O kailan mo ako sisipain? Umiyak na naman siya. Dolores, hindi kita gustong sipain. Dahil talagang hindi ko na kaya. Alam mo, naiintindihan mo. So, naiintindihan ko yung amo ko. Sabi niya, kung ikaw ang tatanungin ko kung hanggang kailan mo gusto. Sabi ko, Senyora, kung ako ang tatanungin mo, June 30, aalis ako after ng kaklase ng mga bata. Pero may pinakikiusap siya, pwede bang hanggang July 30 after giving birth niya. Sabi ko, Senyora, kasi pupunta ako ng Minorca. Akala ko ba August yun? Kasi may 2 batch ka ako, may July at saka August. Pero Senyora, sige, tatapusin natin itong usapan ito. By Monday, mag-uusap ulit tayo. Aayusin ko yung schedule going to Minorca at may kung tuloy ang aming submission. Alam nyo, mahirap magpaalam, lalo na kung may utang na loob ka. Pero alam mo, ang Panginoon, gumagawa ng parang, kasi alam niya yung heart ko. Nahihirapan ako, hindi sa trabaho, sa bunganga ng amo ko. Sa totoo lang, ever since, alam nila, pastor, iyan ang problema ko. Iyan ang problema ko sa amo ko. Yung hirap ng trabaho, okay lang yan. Pero yung pag ikaw, meron ka ng problema sa Pilipinas, tapos maririnig mo pa yung bunganga, siguro para kang bulkan, nasasabog din. So, 2 beses kami nagkasagutan dahil lang sa bunganga niya. Pero okay lang dahil amo ko siya. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon kapag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, walang imposible. Amen. Ang sabi nga ng Panginoon, my thinking is higher than your thinking. My ways, your ways, and my ways is not your ways. My thought is not your thoughts. Kaya kumbaga ang Panginoon ang gumagawa ng paraan kung paano tayo. Amen. Kumbaga, ako matagal ko niyang pinapanalangin na magkaroon ng trabaho ng amo ko. Nagkaroon pero hindi enough. Siguro sabi nga diba, ang lahat ng bagay ipagpapasalamat natin sa Panginoon dahil gumagawa siya ng paraan. Masakit man ngayon, pero later on malalaman natin na para rin pala sa atin yon. Amen. Kaya wala akong masabi sa Panginoon, kumbaga this week, may sa akin, nung pagkatanggap ko na hindi niya na akong kayang bayaran, masakit. Pero alam ko, meron nakalaan para sa akin. Amen. Kaya wala akong masabi, Lord, thank you very much. I praise you, Lord God. Kaya sa mga walang papel, si Sir Dia, lahat, ibigay lang natin sa Panginoon at walang imposible at lahat na yan magkakaroon. Alam niyo, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayong week na to, it's so much trials, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandyan siya lagi. Dahil nung Huwebes, tumawag yung kapatid ko na yung anak niya na ikalawa, nasagasahan. Dumaan yung gulong ng kotse dito sa bibig niya. Tapos, nakabangon pa yung bata. Bumaba daw yung driver ng kotse, tiningnan yung bata, nakabangon daw. Tapos sumakay uli, tinakasan na. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bata, nakuha pa niya yung plate number. Tapos, yung kapatid ko, siya na ang nagdala sa ospital. And thanks God dahil yung x-ray niya, walang nabaling buto, pero yung mga laman, yun ang para bang nabubog pa. Pero pasalamat sa Panginoon, hindi siya tumagal sa ospital dahil alam ng Diyos na ako lang talagang inaasahan. Kaya salamat po. Tapos nung kagabi, napakadami talaga, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga trials na to dahil ginagawa niya ako na mas lalo pa akong lumapit po sa kanya dahil kagabi si Sir Joby tinawagan yung anak, tapos sinasabi yung anak niya na siya na lasing ganito, tapos tumawag ako, sabi ni si Sir Joby, yung anak mo kagabi daw na lasing, sabi niya. Kaya tumawag naman ako sa anak ko, bakit ka naglasing anak? Sabi ko, kasi may problema ako mama. Sabi niya, ano ba yung problema? Diba ano yun?
sinabi ko na sa'yo, kung may problema ka, sabihin mo sa akin lagi, i-message mo lang. Sabi ko, tapos sinabi niya na madami pala siyang dinidibdib na problema dahil yung pagkahiwalay namin sa ama niya, yun ang inaano niya. Kapag akala ko, natanggap na niya, for 15 years na ako'y hiwalay po sa kanya. Pero meron pala siyang dinidibdib. Kaya doon niya inano. Pero last night naman, hindi naman ako yung parang, hindi ako na parang nagalit or what. Pero ang naisip ko po, ang pagkakamali ko po, at the very first time, dahil alam ko na itong mga nagawa ko, yung katigasan ng ulo ko po noon, ito na ang bunga. Kaya sabi ko sa Panginoon, I know na all these things ay bunga yon ng aking pagkakamali, ng katigasan ng aking ulo. Kaya Lord, bigyan mo ako po ng lakas para maharap ko po ito. And I know, God, na don't give me any trials na hindi ko po kaya. Amen. Kaya Lord, napapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil kung wala ata ako dito, hindi ko po alam Glory kung to ano God. talaga itong mga trials na to. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya po, Lord, sa aking lakas, Hallelujah. sa lahat ng mga trials na ito, dahil alam ko na hindi niya po ibigay kung hindi natin po kaya. Amen. Glory to God.